Nako, eto mga kababayan, may init-init na balita to. Natiyak magwawala yung mga DDS dito. Lahat ng nauto nitong 18 kargador na ito, mga kababayan, nako magwawala. Kasi ngayon po, mga kababayan, apat sa mga kargador ay umamin at binawi ang kanilang mga sinabi. Na nag-deliver ho sila ng pera kay PBBM, House Speaker at iba pang nilang pinaratangan, mga kababayan. Ako, ibig sabihin, gawa-gawa lang talaga lahat yun. O, paano ba yan? Mga DDS. Yung pinagmamalaki yung Maleta Boys. Ayun. Bumigay na, umamin na. E paano ba naman? Wala nang pinanser eh. Ito, pakinggan natin ha. Mga kapuso, binabawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico. Ang nauna nilang pahayag na naggatid sila ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nakatutok si Marie Zumari. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico. Ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko, at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. O, diba? Kaya dun sa mga nauto nitong mga 18 kargador na ito, mga kababayan, isipin nyo na lang ha. Yung kanilang mga ebidensya na inilabas, 'di ba? Halata naman hong gawang-gawa eh. Gawa-gawa na mga ebidensya, mga kababayan. Yung nagpa-picture ka lang kay PBBM nung eleksyon, yun na daw yun eh. Naglabas lang ng picture na nagbibilang ng pera, may nakasulat pa AI eh. Ah, 'di ba? Ito, tuloy pakinggan natin. Apat sa kanila humarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Oh, binabawi na nila. Alam niyo kung bakit? Wala na yung pangako eh. Nakulong na eh. Eto, pakinggan. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Hindi sila nagpakita ng mukha. Oh, binabawi na ho nila. Biruin nyo ba naman, ang dami po nagkaso sa kanila mga kababayan. 'Di ba? So ngayon sila magsasuffer. Pero malamang tuloy pa rin yung kaso nila yan kasi kahit binawi na ho nila yung kanilang mga paratang. So si Trillanes, desidido talagang nag-file ng kaso yon. Si Erwin at iba pa. Tuloy. Mukha sa kamera dahil sa matinding banta raw sa kanilang buhay. So nagtakip sila ng kanilang mga mukha kasi nga ho mga kababayan, may banta daw ho sa kanilang mga buhay. Siyempre sa kanilang pamilya na rin. Okay, tuloy. Dala nila ang tig-iisang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit nyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sabi po namin. Binabawi po namin lahat yung mga salaysay na nagatid namin. Narinig nyo, binabawi ho nila lahat yung kanilang mga sinabi. Biruin nyo mga DDS. Ganun kayo kahina para utuin na itong 18 kargador. Kasi nga,
kung ikaw talaga ay nag-iisip, makikita nyo naman sa kanilang mga sinasabi, ang kanilang mga pahayag, walang mga ebidensya na talagang nagtuturo dun sa tao eh. Sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang pinapangalanan na dinideliveran nila ng maleta. Tulad yan, nagpa-picture lang sa gate, nag-deliver na. Nagpa-picture lang, naka-face mask nung election, nag-deliver na. Yun na ba yun? Mga kababayan, election pa yun. May 2020, ano yun? April siguro yun. Yung last rally ng BBM. Sara, mga kababayan, yung picture na yun. Oh, tapos sabi pa nila, nag-deliver ho sila ng maleta May 2022. Oh, sino presidente noon? Si BBM. Oh, DDS na lang kasi maniniwala at mauuto doon. 'Di ba? Kasi nga galit sila sa pangulo kaya kahit anong sabihin diyan, kahit kasinungalingan pa yan, hindi man yan totoo, mga kababayan, paniniwalaan pa rin nila sa kanilang sarili, totoo yan. Tuloy natin. At hindi totoo po yung sinasabi namin. So, sino pang sinalsin? Doon sa, sa salaysay namin, sa unang salaysay po. Sa apit-apit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng apit-apit namin po ay hindi kami po. Sa kanilang So yung naggawa ng kanilang affidavit, hindi sila. Kaya naman pala, mali-mali, mga kababayan. Kasi mag-isip lang kayo, kung sila talaga ang gumawa ng affidavit nila, sila ang nagsulat, kabisado nila yun. Kasi sila huwang talagang nakasaksi, sila yung nandoon, 'di ba? So iba nga daw ho ang gumawa ng kanilang affidavit. Kaya naman pala, no, mga kababayan, mali-mali ang kanilang mga sinasabi. Minsan sinasalo na lang ng kanilang abogado. bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Oh, 'di ba? Natandaan niyo ba yung sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na 5 milyon bawat isa? Baka hindi natupad yon, mga kababayan. Ang masaklap kasi pinangakuan ka na, gusto mo to pa rin pa. Una kasi dyan, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Grabe naman pangako yan. Huwag na sila magtrabaho ng 2 taon. Tindi. Hayahi ang buhay, walang trabaho, sumasahod. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Nakapalit ng ano? Kapalit ko sa ginawa na joint affidavit ko. So, 'di ba? Kapalit nung mga sinabi nila noon, mga kababayan. Pero hindi daw silang gumawa ng affidavit na 'yon. O kayo, ano masasabi nyo? Kasi ako talaga, hindi talaga ako naniniwala kapag mga kababayan, ganong-gano ang mga sinabi ng 18 Cargador. Maniniwala lang ho ako dun sa katotohanan, ebidensya ang magpapatunay sa katotohanan. Thank you.